Narito na ang PTV Balita ngayon. Inaasahan tatatag pa ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika kasunod ng pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Amerika. Pasado alas 2 ng hapon sa US o alas 2 na madaling araw, oras sa Pilipinas, lumapag sa Joint Andrews sa Maryland ang eroplano nagdala kay Pangulong Marcos Jr. sa Estados Unidos matapos ang halos 10 oras na biyahe. Hudyat ito ng pagsisimula ng 3 araw na opisyal na pagbisita ng Pangulo sa Washington, D.C. Ito na ang ikalimang pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Amerika. Pagkalapag sa US, sinulubong ito ng mga opisyal ng Estados Unidos sa pangunguna ni US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. Kasama din si Philippine Ambassador to US, Jose Manuel Romualdez. Ayon sa punong ehekutibo, layo ng pagbisitang ito na patatagin pa ang ugnayan ng Pilipinas sa Amerika. My visit to Washington, D.C., and most importantly, my meeting with President Trump, is essential to to advance our national interests and strengthening our alliance. During this visit, we will reaffirm our commitment to fostering our long-standing alliances as an instrument of peace and a catalyst of development in the Asia-Pacific region and around the world. My top priority for this visit is to push for greater economic engagement, particularly through trade and investment between the Philippines and the United States. Samantala sa ating lagay ng panahon, isang low-pressure area na mataan ang pag-asa sa layong 1,140 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Sa ngayon ay wala pa itong direktang epekto sa bansa. Habagat pa rin ang sanhi ng mga pag-uulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Manakanakang pag-ulan naman ang mararanasan sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Oriental Mindoro. Maulap na papawirin naman na may mga pag-uulan ang mararanasan sa Visayas, nalalabing bahagi ng Luzon, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao dahil pa rin sa habagat.